Panginoong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, itinatampok natin ang banal niyang pangalan at ang maluwalhati niyang krus. Ang nagkatawang tao ang anak ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa krus, ipinahayag niya ang dakilang awa at pag-ibig ng Ama sa sangkatauhan. Kay Jesus, bubukal ang ating pag-asa at lakas upang pasanin din natin ang ating mga krus ng may pananalig, pagsunod at pag-ibig. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, magpakumbaba nating aminin ang ating mga pagkukulang at kasalanan at hilingin natin sa Panginoon na tayo'y Kanyang kaawaan at patawarin. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ang larawan ng Diyos ng pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ay nagtiis ng maraming hirap at kamatayan sa krus para sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ang lingkod na lubos na kinalulugdan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinaraman ka namin, sinasamba ka namin, ginaguguli ka namin. Sasalamatan ka namin dahil sa nagkakila mo ang iyong kaburihan. Aming Diyos, halinang namin, Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng Panginoon, Jesu-Kristo. Kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ang nanunuglo sa kanan ng Ama. Naawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Jesu-Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises, at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Iligay mo yun sa dulo ng isang tikin, at sinumang natuklaw na ang ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi na malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos.
kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Gayon paman, palibhasay, Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na maging manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo, nakaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit,
ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po mga minamahal na kapatid. Maligayang kapistahan po ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating mahal na Senyor. Lakasan pa natin ang palakpak, tanda ng ating paggalang at ng ating pagmamahal sa Kanya. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang po natin sa unang pagkakataon na ang pista ng ating mahal na Senyor ay isa ng pambansang pista. Tayo din po bilang isang simbahan ay nagagalak na gawin ito sa taon ng Hubileo, taon ng pag-asa, lakbay pag-asa, taon ng pagpapatibay ng ating pag-asa sa ating kinakapitan, sa ating minamahal, sa ating sinasandalan, at sa lagi nating inaasahan na ating mahal na Senyor, Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sa taong ito, kalaki po ng ating mga pagbasa sa kapistahan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ipinagdiriwang po natin ang pistang ito na may tema, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Sabay-sabay nga po nating basahin po ito muli sa ating pong mga screen. Tayo pong lahat, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Marahil po, isa po ito sa mga mahirap gawin, mahirap sumunod. Bilang mga pari po, nung kami po ay inordinahan, nangako po kami sa aming ordinasyon na kami ay magiging magalang at masunurin sa aming mga obispo. At hindi ho madali iyon. Araw-araw, may kinakailangan tayong sundin na batas. Bawal tumawid, bawal tumigil kung saan-saan. Dito ang dapat sakayan, ito ang dapat kainin. Bawasan ang pagkakain ng masyadong matataba at masyadong matatamis. Ito ang mga dapat na hakbang sa maayos na sistema at sa madami pang mga tawag sa atin para sumunod. At marahil muli, hindi nga naman madali ang sumunod minsan. At hindi naman din po nahihiwalay ito, ang tawag sa pagsunod sa buhay po natin bilang mga nananampalataya. Naniniwala po ako na sa atin dito na nasa simbahan ng Quiapo, narito sa simbahan ng Quiapo dahil nangangailangan tayo ng direksyon sa buhay. Gusto nating sundan ang Panginoon. Kada Biyernes nagdedebosyon tayo dahil may pangangailangan ng ating puso.
Kapit tayo kung kapit sa mahal na Senyor dahil kailangan natin ng lakas, lalo na yung mga nawawalan ng inspirasyon at nawawala ng sigla sa buhay. Matindi ang dasal dahil may mga bagong misyon sa buhay na dapat harapin. May mga bagong dapat yakapin sa taong ito at sa kani-kanilang buhay. At marahil dinadalangin na lang natin sa lahat ng gulo at lahat ng pagdududa, Panginoon, kalooban mo na lamang ang susundin ko. Napakadaling sabihin, pero kung susundin at gagawin na natin, diyan tayo masusubukan. Pero mga kapatid, sinabi nga natin, hindi naman ganong kadali ang sumunod, lalo na sa mga nais ng Diyos sa buhay natin. Mahirap itigil ang mga madidilim nating mga nakasanayan na noon. Mahirap sundin yung mga bagay na hindi naman ayon sa mga kagustuhan natin. Dahil minsan, harapin po natin ang katotohanan, iba ang kagustuhan ng Diyos sa kalooban at gusto ng bawat isa sa atin. At mahirap iyon. Ito yung gusto mong gawin, pero iba yung nais ng Diyos sa iyo. Narinig po natin sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Marahil bilang isang tao, si Jesus ay nagnais din ng isang ordinaryong pamumuhay. Pero kalooban ng Diyos na siya ang magligtas para sa atin. Pero mga kapatid, tignan po natin saan nakahiga ang tema natin ngayon. Napakaganda po na sa mga tarpaulin, sa mga imahen, nasa taas ang mga salitang, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog. Ito po ay nakahiga sa mga salitang, sa mga umaasa kay Jesus. Kung ang pagsunod po natin, yung pagkapit natin, yung pagdedebosyon po natin, yung paglapit natin kay Jesus Nazareno, ay minsan mahirap at minsan nakakapagod na. Baka po magandang ikabit natin ang ating pagsunod sa diwa ng pag-asa. Hahalik po tayo sa Senyor. Titignan po natin ang Senyor. Kakapitan natin ang mga imahen ng Senyor. Sasabihin natin, susundin ko anuman ang nais mo sa buhay ko. Pero ikabit din po natin ang ating pagsunod sa diwa ng pag-asa. Ngayon, nasa harap po tayo ng ating mahal na Senyor. Dahil malaki ang pag-asa natin kay Jesus, magiging magaan at yayakapin natin ang ating pagsunod. Dahil umaasa tayo sa Diyos, anuman ang tawag ng Diyos para sa atin, yayakapin natin ito ng buo. Nasa harap tayo ng ating mahal na Poong Nazareno. Dala ang bawat hirap sa pagbabagong buhay. Dala ang ating mga dasal. Dala ang mga nais nating maging tulad niya. At magandang ikabit ang mga ito sa pag-asa na hindi nagbibigo. Mahirap pong sumunod kung minsan. Pero dalangin naming mahal na Poong Jesus Nazareno, madalas taliwas man ang madami sa aming kagustuhan, pero niyayakap po namin ang aming pagsunod. Susunod po kami ng may pag-asa. Susunod kami dahil alam naming hindi kami mabibigo. Susunod kami dahil alam naming hindi ka paasa. Susunod kami dahil nagtitiwala at kumakapit kami sa iyo. Sa madaming hirap ng pagsunod, mahal na Poong Jesus Nazareno, ikinakabit namin ang aming pagsunod sa aming patuloy na pag-asa sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayo ay tinipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagpaparangal natin sa kanyang banal na pangalan at maluwalhating krus, dinggin dawa ng Diyos Ama ang ating mga dasal, alang-alang sa pagmamahal niya sa kanyang bugtong na anak. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ang iyong anak, si Kristong kataas-taasang pari, ay patuloy na ninululhati ka. Italaga mo ang simbahan sa kabanalan at pagsunod upang maging liwanag ng sanlibutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ipinagkaloob mo sa amin ang iyong anak na si Jesus na nagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. Gawin kaming maamo at mababang loob upang tunay kaming magmahal at maglingkod sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Nilikha mo ang tao sa iyong wangis at larawan. Tulungan kaming kilalanin ang ngalan at larawan ng iyong anak sa aming kapwa upang maghari ang paggalang, katarungan at pagtutulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sugat ng iyong pinakamamahal na anak, kami ay pinaghilom. Makita nawa ng mga may sakit sa banal na krus ang kagalingan, kalakasan at kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa muling pagkabuhay ng iyong anak, nagtagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan. Ang mga yumaunawa ay patawarin sa kanilang mga kasalanan at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin ang ating mga kahilingan kasama ang mga taong nagpapadasal sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Ama, para sa iyong kapurihan at aming kaligtasan, pakinggan ang aming mga panalangin. Nawa ang sambayan ng tinamo sa iyon ni Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo ay makabahagi sa kapangyarihan ng kanyang krus at muling pagkabuhay, upang sila ay maging katulad niya na isang walang katapusang pag-aalay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito, na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy nanaig ang sumaway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Aming Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco ang aming Santo Papa, at ni Jose ang aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inaalay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Sa mga kasalanan ko, buhay ko'y ialay, ang lahat ay bibigay. Gusto ko sa'yo lamang ang buhay. Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at tusoy kay sasama ko. Ang sama ka, sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magkailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama,
Announcement for Fiesta Masses. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang mga schedule ng mga misa ngayong January 8 and 9, 2025 ay ang mga sumusunod. Mag-uumpisa na po ang mga misa. 33 Fiesta Masses sa ganap na ikatlo ng hapon, kaninang 11 hanggang 11 ng gabi, oras-oras. January 9, bukas, sa ganap na ika-12 ng hating gabi hanggang sa ika-11 ng gabi, oras-oras. Ang Misa Mayor ay sa January 9, 2025, Huwebes, nagaganapin sa ika-12 ng hating gabi sa Quirino Grandstand at ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyian Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa mga gawaing ito. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng mga misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa lahat ng mga sa ating simbahan, labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na may tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang pagtutulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Jesus Nazareno! Viva Jesus Nazareno! Viva Jesus Nazareno!